I was found as a beggar, as an orphan with no home, no family. I was found with a stain as deep as darkness fills the night. Patuloy po nating pinasasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa pagkakataong ito na siya ay patuloy na nagpapahintulot sa atin na tayo ay muling magkadaupang palad sa impapawid gamit po ang programang ito ng Back to the Truth Ministry. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr. ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo na ako po ay inyong samahan sa maikling panahon ng atin pong pag-aaral. Tayo po ay tatalakay ng mga usaping ukol sa pananampalataya at isasalig natin sa banal na kasulatan. Kaya po, bago tayo tuluyang makapagpatuloy, tayo po muna'y dumulog sa ating Panginoon sa pamamagitan ng maikling panalangin. Amang banal, maraming salamat po sa pribilehiyo na magamit ang istasyong ito sa ikapagpapalaganap ng tunay na katotohanan. Umaasa po kami, patuloy ninyo kaming sasamahan. Ang banal na Espiritu ay patuloy na mamamagitan at magbubukas sa puso ng makakasubaybay ng programang ito. Muli po naming pinagkakatiwala sa inyong mga kamay ang magiging daloy ng pag-uusap namin ngayon gamit ang banal na kasulatan. Binabalik namin amang banal ang aming pong walang maliw na pasasalamat at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan sa pamamagitan po ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito mga kapatid ay susuriin muli natin ang isa sa mga katuruang itinataguyod ng kapatid na Eliseo Soriano. Bunga na rin yan ng binabanggit sa banal na kasulatan buhat dito sa Kapitulo 4 ng unang Juan, talata ay 1, ang wika sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Huwag daw anya tayong basta-basta na lamang padadala, maniniwala sa mga nagpapakilalang guro ng Biblia, sa mga nagpapakilalang sugo di umano ng Diyos. Huwag basta-basta anya tayong maniniwala sa mga nagpapakilalang propeta, sugong tagabasa, kundi ang wika sa atin, sabi ng ating binasa, susubukin muna natin sila. Bakit kinakailangan dumaan sila sa ating pagsubok? Sabi kasi ng Biblia mga kapatid, sapagkat marami na anyang huwad na propeta sa mundong ito. Marami ng bulaang mga ngaral sa mundong ito. Kaya nga, lagi po nating sinusuri ang bawat pananampalataya at ibinabasa natin sa Biblia kung talagang sila nga ba ay tunay na sa Diyos. May binabanggit pa buhat sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 8, sa talata ay 20, ganito po ang ating mababasa. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Mahalaga na susuriin natin ang bawat turo
ng iba't ibang pananampalataya sa pamamagitan na rin ng banal na kasulatan, sapagkat ang sabi ng ating binasa, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi anya sila magsasalita, nang nauukol dito o nang naaayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ano ho ibig sabihin? Tunay na sila'y nasa kadiliman, mga kapatid. Kaya ho, isang napakagandang pribilehiyo na atin pong mapagsang-usapan ang mga usaping may kinalaman sa pananampalataya, lalo na sa ikatutuwid ng bawat isa sa atin. Ano? Ngayon, sa isang lathala ng kapatid na Eliseo Soriano, na inilathala niya noong 1994 sa pahina 4, noong buwan ng Enero. Ito po ay nasa ang dating Daan Magazine number 4. Ang sabi rito, excuse me, ito ang aming ipinag-aanyaya sa inyo. Suriin ninyo ang aming ipinangangaral. Huwag kayong agad maniniwala. Kung mayroon kayong Biblia, tunghayan ninyo ang mga talatang aming ilalahad. At mayroon naman kayong isip, suriin ninyo ang aming ipinangangaral sa inyo. Maliwanag po na ipinag-iimbitahan ng kapatid na Eliseo Soriano at binibigyan tayo ng access na suriin natin maging siya sa kanyang mga itinuturo. Ano, napakalinaw ng kanyang pagkakalahad sa talatang ito na ipinag-aanyaya niya sa sinuman na suriin yung kanyang ipinangangaral. No, at huwag agad-agad na maniniwala. Kung mayroon anya kayong Biblia, tunghayan ninyo yung mga talatang kanyang binabanggit o inilalahad, at mayroon naman di umano kayong mga isip upang suriin yung kanyang mga ipinangangaral. Ano? Kaya ho, sa pagkakataon pong ito ay pakikinggan natin ang isang audio clip na ating tatalakayin ngayon. Pakinggan ho ninyo. Ganito ang ating mapapakinggan. Masasabi ko sa'yo, kanino mo man napulot yung letra por letra nga, basahin mo sa Biblia. Pagka lahat ng babasahin natin, letra por letra, lalabas, hindi ka kakain ng ampalaya. Wala kasing ampalaya sa Biblia ng letra por letra eh. Oo. Ay, tignan mo ha. Ilagay mo nga kapatid na yung salitang ampalaya sa Biblia, ipasearch mo sa computer na sa Tagalog. Napansin niyo ho ang kanyang sinabi, mga kapatid, na wala daw di umanong mababasang salitang ampalaya sa Biblia. Maliit na bagay lamang ng aral ito, mga kapatid, sa tingin ng iba. Pero para sa isang tunay na nagsusuri at naghahangad ng tunay na katotohanan, hindi niya palalampasin ang maliit na detalyeng ito. Dalawang bagay ang gusto kong makita ninyo at maunawaan sa ipinahayag ng ating kaibigang Eliseo Soriano tungkol dito sa video clip na atin pong napakinggan. Ang una, tinututulan niya na hindi laging letra por letra o tinututulan niya na dapat mababasa ng letra por letra ang mga aral sa Biblia. Sa bagay yung ito ay sinasang-ayunan po natin ang kapatid na Eliseo Soriano, sapagkat totoo na sa pag-aaral ng Biblia, hindi laging kailangan na mababasa mo ng letra por letra sa ikatatalunton sa katotohanan. Totoo po iyon. Pero sa ganun pa man, mahalaga rin, mga kapatid, na nababasa, pero hindi laging nakasandig sa taguring kailangang mabasa ng letra por letra. Kanya lang, mga kaibigan, mga kapatid, medyo inconsistent ang kapatid na Eliseo Soriano sa bagay na ito, sapagkat sa ibang mga programa niya, mahalaga para sa kanya na dapat nababasa ng letra por letra.
Di ho ba? May pagkakataon naman na hindi kailangang mabasa yung ng letra por letra. Kung ano lamang, mapapansin ninyo, kung ano lamang ang papabor sa kanya, doon lamang siya nagdadrive. Hindi katulad ng pananampalatayang ito ng Seventh-day Adventist na makikita natin na consistent sila sa kanila pong itinuturo. No? Na mula noon hanggang ngayon, lagi nating ipinapahayag sa pag-aaral ng Biblia, bagamat mahalaga na mababasa natin ng letra por letra, ay hindi laging isinasandig ang pag-aaral ng Biblia sa lagi na lamang mababasa ng letra por letra. Ano ho? Yan. Bagamat nakatutulong kasi ang letra por letra o yung word for word na mababasa, pero hindi natin laging isinasandig dito. Sapagkat ang banal na kasulatan, hindi computer o concordance na lahat na lamang ng maisip nating salita, mababasa natin sa Biblia. Ano? Manapa, itinuturo natin na hindi po yung Biblia ang pasusunurin natin sa ating iniisip, kundi tayo mismo na mga bumabasa ng Biblia ang susunod sa gusto ng banal na kasulatan. Tayo ang uunawa doon sa sinasabi ng Biblia. Kaya sa unang bahaging ito ay sinasang-ayunan natin na hindi lahat kailangang mababasa ng letra por letra. Yung ikalawang bahagi, mga kapatid, yun po ang aking tinututulan sa pagkakataong ito. Ano yung ikalawang bahagi? Pakinggan muli natin. Kaya masasabi ko sa'yo, kanino mo man napulot yung letra por letra nga, basahin mo sa Biblia. Pagka lahat ng babasahin natin, letra por letra, lalabas, hindi ka kakain ng ampalaya. Wala kasing ampalaya sa Biblia ng letra por letra Yun. Ang gusto kong mapansin natin dito sa ikalawa niyang bahagi, wala daw mababasang ampalaya sa Biblia. Sabi ko nga, mga kapatid, ito ay maliit na bagay lamang para sa iba. Pero sa tunay na nagsusuri ng Biblia, mahalaga rin ito. Tanong, totoo ba na walang mababasang ampalaya sa Biblia? Tignan ho ninyo. Sisitas ako ng isang talata, buhat sa kapitulo 27 ng Aklat ng Kawikaan sa talatang 7. Pansinin ninyo, mga kapatid ko, ito po ay saling ang bagong magandang balita Biblia. Ganito ang ating mababasa sa Kawikaan 27 talata po ay 7. Ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulot pukyutan, ngunit sa taong gutom matamis kahit ang ampalaya. May nabasa ho ba tayo sa banal na kasulatan na ampalaya? Meron. Pero kay Kaeliso Soriano, wala di umanong mababasang ampalaya. Pansinin natin uli yung kanyang sinabi. Basahin natin letra por letra, lalabas, hindi ka kakain ng ampalaya. Wala kasing ampalaya sa Biblia ng letra por letra Ano po ang sabi? Wala raw po kasing ampalaya sa Biblia ng letra por letra. Totoo ho ba na walang letra por letrang mababasa sa Biblia? Meron po. Kababasa lamang po natin. Uulitin ko po ang pagkakabasa, mga kapatid. Kawikaan 27 talatang 7, saling ang bagong magandang balita Biblia. Ang wika po'y ganito: ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulot pukyutan, ngunit sa taong gutom matamis kahit ang ampalaya. Meron pala, mga kapatid. Ngayon, anong ibig sabihin? Nagkamali ho si Kaeliso Soriano sa pagtuturo ukol sa maliit na bagay na ito. Kaya ho, mga kapatid, wag ho ninyong palagpasin ang katotohanan ito. Hindi po lahat ng itinuturo ng kapatid na Eliso Soriano ay nakabase talaga sa Biblia. Katulad na lamang halimbawa ng pinag-uusapan natin ngayon. Ang sabi niya ay wala letra por letrang mababasang ampalaya
ay may nabasa pala tayo sa Biblia na letra por letra na ampalaya. Paano ho ngayon yan, mga kapatid? Paano ngayon ito? Mahirap tutulan ang banal na kasulatan. Kaya ho, mga kapatid, katulad do ng sinabi ng Kaeli Soriano na kanyang ipinapag-anyaya, suriin anya natin yung kanyang ipinangangaral. Wag agad-agad maniniwala. Kung mayroon anya tayong Biblia, ang sabi niya, tunghayan ninyo yung talatang kanya sinasabi. At meron naman kanyang isip para suriin yung kanyang ipinangangaral sa inyo. Nasuri natin, mga kapatid, na itong ipinapangaral niya na wala di umanong salitang ampalaya sa Biblia, ay nasumpungan natin meron palang mababasang ampalaya sa Biblia. Ngayon, tanong, totoo bang walang kamalian sa turo ng kapatid na Elisa Soriano bilang sugo ng ating Panginoong Diyos? Di umano? Meron pong kamalian. Ano ho ang sabi niya doon sa isang talata ng sa isang tawag dito, sa isa niyang magazine, no, na binasa natin, kapag meron na niyang nasumpungang kamalian sa isang samahan, ang ibig sabihin na niya noon ay tawag dito ay walang espiritong umaalalay sa kanya. Ngayon, para maging transparent yung atin pong pag-aaral at hindi basta-basta ko lamang ito sinabi, ay ganito ang ating mababasa dito sa Ang Dating Daan Magazine. Sa page 4, lathala noong 1989, kung gayon, kapag may aral na mali sa isang samahan, nangangahulugang walang espiritong santong umaakay at ito ay hindi sa Diyos. Ngayon, tanong, si Kaeli Soriano ba ay talagang sugo ng Diyos o siya'y bula ang tagapagturo ng Diyos? May espiritu bang umaalalay sa kanya? Wala bang kamalian ang kanyang turo? Meron po. At isa na ito sa ating mga nakita na maling turo ng kapatid na Elisa Soriano. Sana po yung mga kaanib, yung mga nahihirati na gusto ng umanib sa pananampalataya na itinataguyod ni Elisa Soriano ay magkaroon na kayo ng pagdududa. Mag-isip-isip na kayo, mga kapatid. Ang programang ito ng Back to the Truth Ministry ay tahasang nagsasabi sa inyo, wala po sa katotohanan ang ilang mga turo ni Elisa Soriano. Siya po ay hindi tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Katulad na lamang ng ating mga napapag-aralan, marami na po siyang mga mali-maling turo. Mula pa sa kanyang paglitaw hanggang sa kasalukuyan, marami ang mga turong hindi kaugnay ng banal na kasulatan. Kaya po, inaanyayahan namin kayo, mga kaibigan, pasyalan po ninyo kami sa amin pong mga kapikapilya. Sa tuwing sasapit ang Merkules, kung tawagin po namin yan ay midweek, sa ganap na alas 8 ng gabi, sa araw din ng Biyernes, kung tawagin namin ay Vesper ng Sabat, naririyan po kami sa loob ng aming kapilya sa ganun ding oras ng alas 8. Sa maghapon ng araw ng Sabado, na tinatawag ding Sabat ng Biblia, ay pumasyal po kayo mula alas 8:30 ay naririyan na po kami hanggang sa paglubog ng araw. Kayo lamang po ay magpakilala upang kayo ay amin pong mapaglingkuran sa abot ng aming makakaya sa pangangailangang espiritual, mga kapatid. Muli po, binabalik natin ang ating pasasalamat sa ating pong Panginoong Diyos at ang aming walang humpay na pagpuri sa Kanya, sapagkat muli na namang nahayag
ang tunay na katwiran na dapat maunawaan ng mga tao sa buong sanlibutan sa ikatatalunton sa katotohanan. Tayo po'y manalangin. Salamat pong muli, Amang Banal, sa karapatan, pribilehiyo na muli kaming makapag-aral ng inyong banal na kasulatan. Salamat po sa patuloy ninyong pangangasiwa, sa patuloy ninyong paghahayag ng katotohanan. Amin pong dalangin, Ama, na mabuksan nawa ang mga puso, kaisipan ng madadatnan ng pabalitang ito. At patuloy kayong matanggap nila, makasama rin namin sila sa tahanang inyo pong inihanda sa inyong ikalawang pagbabalik. Binabalik din po namin ang amin pong pagluwalhati sa inyo, sa Espiritu at sa katotohanan, sa pamamagitan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. I was found as a beggar